Binuksan nito ang pintuan at pinauna niya akong pumasok sa loob. Teka, mukhang master's bedroom ata ito ah. Muling umahon ng aking kaba. Yes, this is my room. Pinapakita ko lang sa'yo dahil anytime may pwede kitang tawagin. Napakunot naman ang aking noo sa tinura nito habang nililibot ng aking mga mata ang karangyaan ng kwartong ito. Sa sobrang laki nito ay parang mas malaki pa ito sa tinutuluyan kong bahay kasama ng aking mga kaibigan. Masyadong dark ang theme ng kanyang kwarto dahil sa kulay ng pader. Puro black at gray na may white din naman. Masyadong mysterious ang itsura. Hindi naman nakakatakot pero mukhang powerful ang datingan. Sabayan pa na matinding lamig ng aircon. Wow, bulong ko sa sarili. May sinasabi ka, Tanya? Ramdam ko ang hininga nito sa aking bato kaya halos magtayuan ang mga buhok ko sa katawan sa ginawa nito. Wala po, sir. No, don't call me sir. Just Dustin instead. Kahit hindi ko ito lingunin ay ramdam ko na nakakunot ang noo nito. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, nasa kabilang kwarto mo kaya let's go. Hindi pa din binibitawan nito ang kamay ko sa malaking kamay nito. Para tuloy kaming magjowang magka-holding hands. Pwede wag mo na akong hawakan? Papiksi ko sa aking kamay. Hindi naman ito pumayag kundi lalo pa nitong hinigpitan ang maliit kong kamay. Huwag ka nang umangal. Diba? Alam mo naman na bawal kumontra. Parang nang iinis pang wika nito. Inirapan ko na lamang ito dahil wala naman akong magawa. Lumabas kami at pumunta sa kabilang kwarto. Binuksan ni Dustin ang silid at tumumbad ang ganda ng loob. Mas maganda ito kumpara sa kwarto ng lalaki. Halos lahat ay white. Napakagaan at stress-free ang itsura ng aking magiging kwarto. Mula sa pader, kurtina at sa aking kama, lahat ay kulay puti. Kaya bahagi akong napangiti. Do you like your new room? Tanong nito na aking ikinalingon dahil nasa tabi ko na pala siya at nakatitig sa akin. Tiyak nakita niya ang pagngiti ko. Opo sir, maganda ang kwarto. Ngumiti ako dito. I told you don't call me sir. Kunot noon nito. Boss po kita kaya andito ako. Hindi para maging tropa niyo lang. Whatever. Nito na napasimangot. Nakita ko naman ang aking maleta sa tabi ng malaking cabinet. Nilapitan ko ito at umupo sa kama. Okay sweetheart. Take a rest. I'll call you later. Lumapit ito sa akin at pumantay sa aking muka. Mabilis na hinalikan ako sa aking noo at kasimbilis ng kidlat itong lumayo at naglakad palabas ng kwarto. Ako na may nabigla sa ginawa nito. Hindi rin ako makareklamo dahil sa paglaho nito sa aking harapan. Pakiramdam ko tuloy ay magpapalpitate ako sa ginawa nito. Imbis na magpahinga ay inayos ko na lamang ang aking mga damit at inilagay sa dressing room. Ang iba ko naman na kagamitan ay pinatong ko sa side table. Hindi ko alam kung magagamit ko ba ang pagiging nurse ko sa pamamahin na ito kung wala naman akong aalagaan. Nakalimutan ko ding itanong kung ano ang silbi ko dito sa mansyon ni Dustin. Nagbihis na lamang ako at suot ang malaking black t-shirt at jogger na gray. Lumabas ako ng kwarto at ang katahimikan ang bumungad sa akin. Nagdesisyon akong bumaba gamit ang hagdan at hindi ang elevator. Nakakahiya naman kasi. Nang makababa ay nilibot ng aking mga mata ang lawak ng buong kabahayan. Sobra talagang nakakahanga. Pakiramdam ko tuloy nasa ibang bansa ako. Sobrang dami din mga paintings na nakasabit at hindi ako mahilig sa mga paintings pero ngayon ay parang nagugustuhan ko na. Alam ko din na hindi basta-bastang presyo ng bawat isa, maski ang mga mamahaling mga drawer na mga antigo pa. Para bang nakakatakot hawakan at baka kulang pa ang buong pagkatao ko sa kabayaran once na may masira. Kaya masaya na lamang ako na tingnan ang mga ito. Sa kakalakad ko hindi ko na alam kung saan ako papunta. Maliligaw ata ako sa laki ng bahay ni Dustin. Tanya, nagugutom ka na ba, iha? Si Nanay Lourdes na biglang sulpot. Nanay, mabutit nandyan po kayo. Hindi ko nakasalam kung saan ako papunta at naliligaw na po ako. Alanganing ani ko. Tumawa ito sa akin. Masasanay ka rin, iha. Halika na sa kusina. Hinila ako ni nanay at naglakad papunta sa kusina. Mas lalo ko namangha sa laki at lawak ng buong kusina. Sobrang laki naman pala dito, nanay. Parang pwede na ditong manirahan. Palabiro ka rin pala, Tanya. O siya, anong gusto mong kainin? Busog pa naman po ako. Iinom na lang po ako ng juice. Sige, kung yan ang gusto mo. Akmang pupunta ito sa refrigerator ng pigilan ko. Ako na po, nanay. Nakakahiya naman po kung kayo pa. Hinayaan na lamang ako ni nanay. Lumapit ako sa 3 malalaking refrigerator at namangha. Nakakita na ako ng ganitong itsura sa pinapanood ko ng mga Korean drama.
Isa ito sa mga pangarap ni Tina na aking nakababatang kapatid. Nanay, saan po nakalagay ang juice? Tanong ko nang mapagbuksan ng malaking ref na puro gulay, prutas at iba't ibang klase ng garapon ang nakalagay na puro may mga laman. Sobrang puno at nakasalansa na maayos tulad sa napapanood ko ng mga viral videos sa TikTok. Nasa pangalawang ref, iha. Kumuha ka na lang ng gusto mo. Marami kasing stocks ang ref kaya tatlong andito. Ayaw na sir nang walang laman. Gusto lagi ay puno. Anito na tumalikod at lumabas. Naiwan naman ako kung kaya binuksan ko ang pangalawang ref at bumungad sa akin ang puno ng mga iba't ibang klase ng pagkain. Sobrang ayos ng pagkaka-display ng bawat juices. Meron din mga soft drinks at marami pang mga matatamis na pagkain. Parang gusto ko maglaway sa nakikita ko. Sa pinapanood ko lamang ito nakikita pero ngayon ay nakaka-amaze sa mga mata. Parang gusto ko na tuloy manirahan sa loob ng refrigerator. Kumuha ko ng pineapple juice at sinarado ko na ang magandang refrigerator. Habang umiinom ay natukso naman akong buksan ang pangatlong ref. Bumungad naman sa akin ang sobrang daming mga laman na puro karne, mga isda at iba't ibang klase ng seafoods. Wow, grabe naman talaga. Sana all. Bulong ko at sinarado na ito. Halos mapatalon ako sa gulat nang may magsalita sa aking likuran habang hawak ang iniinom ko na juice. Are you hungry? What do you like to eat? Si Dusty na seryoso ang mukha. Hindi ko alam kung galit ba ito dahil seryoso ang mukha o dahil tinititigan ko ang laman ng ref nito. Hindi. Nauhaw lang ako. Sabi ko na biglang nahiya. No, just wait and I'll call my chef. Sabi nito sabay kuha ng cellphone sa kanyang bulsa. Agad na tinawagan ang chef na tinutukoy nito at mabilis na pinatay ang tawag. Maghintay ka muna sa sala at manood. Sabi nito sabay lapit sa akin at agad na hinawakan ang aking kaluwang braso. Bago kami makalabas ay nasalubong namin si Nanay Lourdes at ang lalaking mukhang nasa 50s na. Pakitawag na lang kami kapag kakain na. Si Dustin na kumakautos ay parang hari. Sabagay siya ang boss kaya feeling hari talaga. Okay po Sir Dustin. Magalang na sagot ni Nanay Lourdes. Kami naman ay dire-diretsong pumunta sa napakalaki nitong sala. Nakakalula talaga ang laki ng bahay na ito. Paano kaya sila maglinis ng ganito kalaki? May nakita akong ilang mga kasambahay na madalas ay nakayuko. Hindi rin sila masyado palakibo at parang mga iwas ito kay Dustin. Sigurado masama ugali nito kaya takot sa kanya. Pinaupo ako nito sa tabi niya ngunit ang ginawa ko ay sa kabilang dulo ako umupo. Ayoko mapalapit dito dahil pakiramdam ko anumang oras ay lalapain ako nito. Kaya iniinom ko na lang ulit ang hawak ko na juice. Tumingin ito sa akin ng matalim habang nakakunot noo. Ba't ka lumayo? Tanong nito na sumimangot. Gusto ko dito sir. Sagot ko. Wisit na ito'y nagtanong pa. Kinuha nito ang remote control at binuksan ang malaking TV. Para kaming nasa sinihan tuloy. Naghanap ito ng magandang movie. Gusto mo ba ang mga ganitong scene? Tanong nito sa akin. Pang-action thriller kasi ang pinili nito. Okay na po yan. Mahilig naman po akong manood ng mga ganyan. Can you drop the word po? I'm not that old. Ito na naman siya. Umaatake. Boss po kita. Kaya natural lang iyon. Sagot ko. No. Never use that word again to me. Demanding nito. Okay po. Nabitin na sasabihin ko na makita ko na lumukot ang mukha nito. Umiling na lamang ito sa akin. Ako naman ay itinuon na lamang ang pansin sa harap ng TV. Ayoko na magsalita at baka barahin ko na ito. Habang tahimik kaming dalawa na nanonood ay biglang may nag-vibrate sa aking bulsa. Mabuti na lamang at naka-vibrate. Nakakahiyang mag-ingay sa loob ng bahay na ito. Kinuha ko ang cellphone ko at ganoon na lamang ang gulat ko nang makitang tumatawag si Tina. Tiyak hindi ang kapatid ko ang tumatawag kundi ang anak ko. Marunong na kasi itong magkalikot ng cellphone kahit isang beses lang turuan. Ayoko sana itong sagutin dahil pakiramdam ko hindi ako makakahinga lalo na sa presensya ng kasama ko dito. Namatay ang tawag pero muli ay nag-ring na naman. Nako, ang makulit ko na anak ay hindi pa naman titigil sa katatawag hanggat hindi ko nasasagot. You can answer your call. Si Dustin na kanina pa pala nakatingin sa akin. Sige po sir. Akbang tatayo na ako nang magsalita ulit ito. You can answer that here. I won't mind. Seryoso ang mukha nito. Ako na halos takasan ng kulay sa sinabi nito. Hindi po sir. Alanganing ani ko. Then why? Urgent ba yan o may tinatago ka lang?
Sabi nito na halos magpantay na ang dalawang kilay. Sumeryoso ako. Wala itong pake kung sino ang tumatawag sa akin, lalo na sa personal kong buhay. Ayoko malaman ito tungkol sa aking anak. It's urgent. Sabi ko at tumayo na ng tuluyan. Mabilis ako naglakad palayo at sinagot ang tawag. Mommy! Malambing na boses ng aking anak. Baby ko, bakit ka napatawag? Di ba sabi ko sa iyo ako ang tatawag? Busy pa si mommy. I'll call you because I missed you, mommy. Ang puso ko naman ay natunaw. I miss you din, baby ko. Narinig ko pa itong humagikik. Nasaan na si Tita Tina mo? She's cooking right now. Si Lola at Lola, andyan ba? No, alis sila. Punta sa farm, mommy. Okay, nag-behave ka ba kay Tita? Yes po, mommy. Behave po ko kasi Tita said, punta kami Kolia. Punta kami Opa. Sabi nito na bulol pa. Mukhang nauto na naman ito ng aking kapatid na adik sa mga K-pop at K-drama. Very good, baby. O sige na, busy pa si mommy. I'll call you tonight, okay? Okay, mommy. I love you. Mwah. Rinig ko pa ang tunog ng kiss nito na aking ikinatawa. I love you too, my baby. Mwah. Sagot ko't pinatay na ang tawag. Nang mapaharap ako ay halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko ang bulto ng katawan na walang iba kundi si Dustin. May baby ka na pala? Tanong nito na seryoso at madilim ang mukha. Ang mga mata nito'y nanlilisik na halos hiwain ang buo kong pagkatao. Parang gusto ko nalang maglaho sa sandaling ito dahil sa kaba at takot na aking nararamdaman. Ibang klase ang emosyon na nakikita ko sa mukha ni Dustin ngayon. Sagutin mo ang tanong ko. Tanya, may anak ka na ba? Sa paraan ng pagtatanong nito'y pinipigilan ang matinding galit. Kinakabahan man ay sumagot ako. May anak na po ako, sir. Mahina akong sagot na alam ko na narinig nito. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi? Kung hindi ko pa narinig, hindi ko pa malalaman. Parang naghihinanakit ang tono ng boses nito. Hindi ko tuloy alam kung anong mararamdaman sa sitwasyon kong ito. Paano pa kaya kapag nalaman nito na anak niya ang baby ko? Baka kunin na lang nito sa akin ang pwersahan. Basa na rin sa ugali nito. Hindi ko papayagan na mangyari iyon. Sa resume mo ay single ka, pero may anak ka? Kinahihiya mo bang may anak ka na, Tanya? Ang mga mata nito ay nakakatakot ng husto. No, never ko ikinahiya ang pagkakaroon ko ng anak. Mabilis kong sagot dito. Naiinis din ako sa paraan ng pagtatanong nito sa akin. Pero bakit single ka pa? Hindi ka ba pinakasalan ng lalaki mo? Galit na galit ito. Nakikita ko pa ang pagkuyom ng dalawang kamao nito at ang mga ugat nito sa braso ay nagsilabasan. Ano bang problema mo? Wala ka nang pakialam kung ano nangyayari sa buhay ko. At sino ka ba para magalit ng ganyan? Bulyaw ko dito at sabay layas sa harapan nito. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Masabi ko sa kanya na siya ang ama ng aking anak at isumbat ko dito ang lahat ng aking paghihirap habang pinapanganak ko ang aking anak at ang kabuhayan ng pamilya ko'y nawala. Nangingit-ngit ang aking kalooban habang paakyat sa hagdan. Sabayan pa ng biglang bagsak ng aking mga luha. Nagmamadali ako maglakad dahil gusto ko nang pumunta sa aking kwarto. Nang makarating ay agad akong pumasok at nilock ang pinto. Dali-dali kong kinuha mga damit ko sa dressing room at mabilis na niligpit iyon at inilagay lahat sa aking maleta. Maski ang iba ko pang gamit na nakalagay sa side table. Wala pa akong kalahating araw dito pero ganito na nangyari sa buhay ko. Wisit ka, Dustin! Sigaw ko. Hinanda ko na mga gamit ko dahil anumang oras ay aalis na ako sa pamamahay na ito. Sobrang mali talaga ang pagpunta ko dito. Isa pa itong si boss eh. Malalaman ito ni Mika dahil susumbong ko siya. Isunubsob kong aking mukha sa malambot na unan habang nakadapa at doon ko inilabas lahat ng hinanakit ko sa buhay. Kailan ba ako huling umiyak ng husto? 4 na taon na rin. Matapos kong makagraduate ng college ay sumama akong pauwi ng probinsya kasama ng aking pamilya sa Bataan dahil bala ko munang maglagi sa amin habang nagre-review para sa board exam bilang nurse. Akala ko maayos na lahat. Masaya pa kaming pamilya kahit madalas ko pa rin maisip ang nangyari sa akin sa bar na iyon. Isa siyang bangungot para sa akin pero sa tuwing maaalala ko ang mukha ng lalaking iyon ay hindi ko mapigilang mapangiti. Oo, dahil nagkagusto ko sa kanya. Makalipas na 1 buwan ay naramdaman ko ang kakaiba sa aking katawan. Akala ko'y normal lang hanggang magsusuka ako at araw-araw na nangyayari iyon.
Nalaman ito ni Mama at sinamahan pa ako magpa-check up at ang akala ay malala na ang aking sakit. Hanggang sa sinabi ng doktor na ako'y nagdadalang tao. Halos panghinaan ako at hindi ako makapaniwala. Ang mama ko ay hinimatay. Nang malaman ng papa ko ay hindi ito nagsalita. 1 linggo niya akong hindi kinakausap. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng panahon na iyon. Si Mama naman ay iwas sa akin. Ang tanging sandalan ko lang ay ang aking kapatid na si Tina. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong tao. Matapos na 1 linggo ay nagmakaawa ko sa aking pamilya para magkausap kami at lahat-lahat ay kinuwento ko. Nakita ko pa kung gaano humagulhol si Mama. Si Papa naman ay tahimik lang pero kita ko sa kanyang mukha ang pamumula ng kanyang mga mata na pinipigilan ang umiyak. Si Tina naman na palaging nasa akin tabi ay laging nakaalalay. Matapos nun ay tinanggap nila at pinatawad ako. Alam ko na walang magulang matitiis ang kanyang anak na sobra kong ipinagpapasalamat dahil nagkaroon ako ng pamilyang mapagmahal. Hanggang sa lumaki ang aking tiyan, si Mama ang katuwang ko sa tuwing magpapacheck up ako. Hindi ko lumalabas ng bahay, pero na lang pag kailangan. Alam ko din kung paanong mangchismis ang mga chismosang kapitbahay namin. Ilang beses ko na ring nakita si Mama na nakipag-away sa mga iyon. Naaawa at nahihiyaman ako sa aking pamilya ay pinipilit ko na lang na magpakatatag dahil habang nagbubuntis ako ay patuloy ako sa aking pag-review. Lagi pinapaalala sa akin ni Papa na hindi natatapos ang pangarap ko kundi nagsisimula pa lamang. Lalo na ako ay magkakaanak. Nakapag-exam ako kahit malaki ng aking tiyan hanggang sa nanganak ako. Akala ko ay kakayanin kong manganak pero hindi. Hindi iyon ang dahilan ng muntikan kong ikamatay. Matapos kong ipanganak ang aking anak ay naubusan ako ng dugo at kailangan kong masalinan agad. Hanggang sa dinala ako sa ICU at nagising na lang ako matapos ng 1 linggo. Hindi ko alam anong nangyari sa akin. Nalaman ko na lang na nauna nang naiuwi ang anak ko. At matapos kong ma-discharge, saka ko pa nalaman ang lahat. Dahil sa nangyari sa akin ay sinangla ang kalahati ng lupain na aming bukirin sa mayamang negosyante. Malungkot man ay masaya ang magulang ko dahil nagkaroon na sila ng apo. Akala ko'y okay lang ang lahat na laging sinasabi ni Papa. Matapos ng 1 buwan ay nawala ng malay si Papa at isinugod sa malapit na ospital. Inatake sa puso si Papa at kailangan ng malaking pera para sa pagpapagamot at pambayad ng ospital. Hindi ko alam kung anong klaseng dagok sa buhay ang nangyari sa aming pamilya. Pero alam ko na ako ang pinakapunot dulo ng lahat. Wala kaming magawa at nagdesisyon si Mama na isangla ang kalahati panlupain namin sa una naming sinanlaan. Kaya hanggang ngayon ay wala na kaming lupain na sakahan dahil nakasangla na ito. Mabuti na lamang at mabait si Mr. Cruz dahil pinayagan si Papa na makisaka. Pinangako ko sa aking mga magulang na ako ang tutubos ng lupain kaya nagpupursige ako na makapag-ipon. Nagpapasalamat ako ng lubos nang makapasa ako sa board exam at ngayon ay ganap ng nurse. Hindi muna ako nag-apply ng trabaho dahil halos hindi ko kayang mahiwalay sa anak ko. Naunawaan ako ng aking magulang. Hinintay ko na lamang na mag-1 taon ng anak ko bago ako pumuntang Maynila. Nahirapan at nangungulila ako sa aking anak dahil nasanay ako na lagi ko itong nakikita. Nagpapasalamat ako nang mabilis akong matanggap sa isang malaki at sikat na private hospital na pagmamay-ari ni Boss Lester. Nang panahon na din iyon ay naghahanap ako ng mauupahang bahay sa mga kasamahan ko ding nurse. At narinig pala iyon ng kapatid ng aking boss na walang iba kundi si Mika. Matapos doon ay nakilala ko ang iba mga kasama nito na ngayon ay masasabi kong tunay na mga kaibigan. Napabalikwas ako sa aking pagmumuni-muni nang may kumatok sa aking kwarto. Agad akong tumayo at binuksan ang pintuan. Si Nanay Lourdes. Halika na iha at kakain na. Nakaramdam din ako ng gutom. Sige po nanay. Ngumiti ako dito. Sumunod ako dito at hindi ko nilingon ang kwarto na opisina ni Dustin. Sa elevator kami sumakay para bumaba. Mabuti na lamang at kasabay ko si nanay dahil tsak, baka maligaw ako sa lawak ba naman ng kabahayan na ito. Ngayon ko lang din na-realize na paano ako nakapunta sa kwarto kanina nang magkasagutan kami ni Dustin sa laki ng bahay. May bisita po ba si Sir? Nanay Lourdes? Sobra po atang daming pagkain. Tanong ko dahil sa dami ng nakahain. Wala, ganito lang talaga siyang magpaluto. Marami. Sagot nito. Napatango na lamang ako. Ibang klase pala talaga ang mayayaman. Umupo na ako.
Si Sir Dustin po, nanay. Pagtataka ko dahil wala ito dito. Hinatiran ko na lamang ng pagkain at mainit ang ulo. Nito at umupo sa aking harapan. Pakiramdam ko tuloy ako may kasalanan kaya mainit ang ulo nito. Kumain na tayo, Iha. Nanay, bakit dalawa lang po tayong kakain? Paano po yung ibang kasambahay? Hindi talaga sila sumasabay dahil kakain din sila sa kanila. Sabi nito habang nagsasandok. Sa kanila? Oo, Iha. Sa likod bahay nakatira ang lahat ng kasambahay. Kumpleto sila doon. Ang tangi lang nilang gagawin ay ang kanilang nakatokang gampanin sa mansyon na ito. Kaya wag mo na silang alalahanin at masasanay ka din. Napatango na lamang ako at hindi na ulit nagtanong at baka makulitan na sa akin si Nanay Lourdes. Nagsimula na akong kumain dahil nakakatakam naman talaga ang lahat ng pagkain na nakalapag sa malaking lamesa. Natapos ang aking maghapon na walang Dustin na nagpakita. Maski sa dinner ay wala ito at hindi lumalabas ng kwarto o sa opisina nito. Hinatira na lamang ito ni Nanay Lourdes ng pagkain. Ako na may nakokonsensya dahil ako lang naman ang huli nitong kausap at nagkasagutan pa nga kami. Nang makapasok sa loob ng kwarto ay mabilis lamang akong naligo at nagsuot ng duster. At tinawagan ko via video call ang aking anak. Masayang-masaya ito nang ako ang unang tumawag dahil madalas ay ito ang laging nauunang mangulit tulad sa nangyari kaninang umaga. Ipinagtapat ko na din sa aking pamilya na kinuha akong personal nurse at wala ako sa ospital. Naintindihan naman nila ako dahil sinabi ko lang na lumpo ang aalagaan ko. Kasinungalingan man ay no choice ako. Marami pa kami ibang pinag-usapan hanggang sa nakatulugan na lamang ng anak ko ang video call. Mabilis na rin akong ginupo ng antok dahil sa pagod maghapon. Hindi pagod sa trabaho kundi pagod sa aking isipan. Nagising ako ng 5:30 ng umaga para magsimula ng preparasyon ko sa akin sarili. Mabilis ang pagligo ko at nagbihis. Wala naman sinabi sa akin kung ano ang dapat kong isuot habang nasa bahay na ito kaya pinili ko na lamang ang black leggings at peach na t-shirt. Pinasadahan ko ang aking itsura sa malaking salamin. Simple lamang ang suot ko pero bakat sa aking damit ang malulusog kong dibdib. Maski ang pangupo ko ay matambok. Naalala ko palagi kung inaasar ni Aryan at Lian na hot mama. Napailing na lamang ako. Kinuha ko ang panali sa buhok at isunuot sa kaliwang braso. Mamaya na ako magpupusod kapag tuyo ng aking buhok. Naglagay lang ako ng konting pulbos. Hindi na ako naglagay ng lipstick dahil natural na mapupula ang aking labi. Saktong 6:00 ay bumaba na ako para makapag-almusal at magtatanong na rin kung ano magiging silbi ko dito sa loob ng bahay ni Dustin. Mabuti na lamang ay medyo nakakabisado ko na ang papuntang kusina sa lawak ng kabahayan na ito. Good morning po, Nanay Lourdes. Pagbati ko sa matanda nang makarating ako sa kusina. Oh, Iha, good morning din sa iyo. Mabuti naman at nandito ka na. Halika na at sabay na tayo mag-almusal. Nakangiti ito sa akin. Sige po, pero sila po, kumain na po ba sila? Tanong ko kay nanay, sa iba pang kasambahay na maaga pa lang ay may mga hawak ng panlinis. Bago pa yan sila magtrabaho ay tapos na silang magsikain. Sabi ko nga sa'yo ay doon sila kumakain sa kanila. Ganoon po ba? Tinulungan ko itong mag-ayos ng hapagkainan. Si Sir Dustin po ba, hindi siya sasabay? Tanong ko ulit. Mamaya pa iyon at kusang pupunta rin si Sir Dustin dito. Kaya sige na, mauna na tayo. Nagsimula na kaming kumain. Katulad ng kahapon ay sobrang dami nang nasa lamesa. Hindi na lamang ako nagsalita ulit at baka makulitan na sa akin si nanay. Nang matapos ay ako na nagkusang nagligpit ng pinagkainan. Ang iba ay tinakpan naman. Habang nilalagay ko ang mga pinggan sa lababo ay narinig kong may tumawag kay Nanay Lourdes. Opo, tapos na po. Sige, masusunod po sir. Tiyak, si Sir Dustin ang tumawag dito. Iha, hatiran mo muna ng pagkain sa sir at sa kwarto na lamang daw siya kakain. Napaharap naman ako kay nanay at binitawan ng hawak na sponge para maghugas sana. Okay po. Alanganin akong ngumiti at naghugas na lamang ng kamay na nagkaroon ng bula. Maliksi naman ang pagkilos ni nanay at inilagay ang pagkain sa tray. Umuusok pang kaping barako, sinangag na kanin, omelette, pritong tuyo at manggang hinog. Maingat ko naman itong kinuha at naglakad na. Nang makarating ay kinatok ko ang kwarto nito. Walang sumasagot kaya pinihit ko na lamang ang seradura at saktong bukas naman iyon. Sir Dustin, breakfast mo po. Tawag ko pero parang walang tao. Inilapag ko na lamang ang tray ng pagkain sa glass na table nito. Parang may sariling sala ang kwarto nito. Di ikaw na mayaman. Bulong ko sa sarili. What did you say? Ay, pala ka.
Gulat ko sa biglang nagsalita na si Dustin. Napaharap ako dito at halos mapangangako sa itsura. Mukhang galing sa paliligo dahil nakatapos lamang ng towel ang ibabang bahagi nito at kitang-kita pa ang napakalaking katawan nito. Kailan ko ba huling nakita ang katawan nito? 4 na taon na. Pinupunasan nito ang basang buhok nito na isa pang tawa. Nagulat ba kita? Sabi nito na para bang natutuwa sa itsura kong nanlalaki ang mga mata. Ako na may napalunok at tumalikod ng mabilis. Nakakahiya dahil baka napansin nito kung paano ko lakbayin ang kabuuan ng katawan nito. Napanganga pa naman ako eh. Naramdaman ko ang pagpula ng aking mga pisngi dahil sa kahihiyan. Pasensya po sir, kung pumasok na ako. Wala kasi sumasagot nung kumatok ako. Andito na po ang breakfast mo. Aalis na ako. Halos magkanda utal-utal ako habang nagsasalita. Sabayan pa ng tambulan ng aking dibdib. Ako mga alis na ako na magsalita ito. No, you stay here. Hintayin mo ako. Baritono nitong boses. Napalingon ako dito at kunot-no ako dahil parang hangin itong naglaho at hindi ko alam kung saan parte ito ng kwarto nagtungo. Ay, mabuti naman umalis siya. Bulong ko dahil hindi ko makaya ang paraan ng pagtitig nito. Kaya wala sa loob na napaupo ako sa malaking sofa na sobra ang pagkakalambot na halos ikalubog ko na. Kumain ka na ba? Mabilis ako napalingon dito. Nakakagulat ang laging pagsulpot nito. Kung may sakit lamang ako sa puso ay baka matagal na akong inatake. Nakabihis na ito ng itim na t-shirt na halos magputukan na ang mga muscles nito sa braso dahil sa sobrang bakat. Naka-denim jeans naman ang pang-ibaba nito at parang lalong naging gwapo ito sa aking paningin. Tapos na po. Malambing kong sagot. Teka, bakit ang lambing ng boses ko? Shimay, sana hindi niya napansin. Napadiretso ng tayo ito, imbis na uupo at tumingin sa akin ng pailalim. Mabilis ako nagbawi ng aking paningin dahil pakiramdam ko'y matutunaw na ako anumang oras. Are you always like that? Ha? Takang tanong ko at napatingin ulit sa kanya. Matagal bago ako dito sagutin dahil sa tingin nitong nakakahiwa ay nagpapainit sa aking katawan. Nothing. Umupo ito tumabi sa akin. Napalaki naman ang mga mata ko sa ginawa nito. Sobrang laki na nga ng sofa nito ay naisipan pang dumikit sa akin na nandito na sa sulok. Pwede umusog ka ng konti. Pakikiusap ko dahil nakabuka ka lamang ito. Nakadikit ang kaluwang hita nito sa akin. Sa kasamang palad parang nagsalita lamang ako sa hangin dahil parang bingi lamang ito at nagsimula ng kumain. Ako naman ay parang naging tuod na lamang. Kung kahapon ay hindi ito nagpakita sa akin matapos ang sagutan namin, ngayon naman ay parang wala lang. Napaismid na lamang ako at wala sa loob na kinuha ang cellphone ko na nakasuksok sa bewang ko. Kaysa mamuti ang mga mata ko habang kumakain ito, ay maganda pang mag-Facebook na lamang. Hindi ko na namalayan na natapos itong kumain kung hindi pa ito nagsalita. I'm already full. Masungit nitong sabi. Napatikwas naman ang isang kilay ko sa paraan ng pagsasalita nito. Okay, ibababa ko na po sa kusina. Mahina akong sagot na narinig naman ito. Are you enjoying browsing on your phone? Kunot no pa ito. Napamaang naman ako sa tanong nito. Problema nito. Wala po kasi akong magawa sir, kaysa titigan kita habang kumakain. Pabalang kong sagot. Halos mahiwa ang pagkatao ko sa paraan ng tingin nito sa akin. Para bang ang laki ng kasalanan ko dito. Dan titigan mo na lang ako habang kumakain. Mas ma-enjoy ko pa. Nasiraan na ata ito. Sige po, ilalabas ko na po itong pinagkainan mo. Ramdam ko ang tambulan ng aking dibdib. Kaya wala sa loob na nailapag ko ang hawak kong cellphone sa table nito at kinuha ang tray at nagmarcha na para lumabas. Come back here after that. Maotoridad nitong salita. Okay. Napasimangot na lamang ako at binuksan ang pintuan at dire-diretsong lumabas sa kwarto nitong nakakainis. Dustin's personal voice. Nakatanaw ako kay Tanya habang palabas ito ng aking kwarto, bitbit ang tray na pinagkainan ko. Kunot-no ako hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Napabuntong hininga na lamang ako at wala sa loob na napatingin ako sa cellphone na nakapatong sa lamesa. Alam kong kay Tanya iyon dahil siya lang naman ang may hawak nito kanina. Tatayo na sana ako na mag-vibrate ang phone nito. Sinilip ko ito at lalong nagsalubong ang mga kilay ko dahil may tumatawag. Lumabas ang paninibugho kong nararamdaman sa nakita kong pangalan sa screen ng cellphone. Baby ko ang nakalagay na pangalan sa screen. Baby ko pa ha?
Masamang tingin ang pinukol ko sa pobreng cellphone. Kung naging tao lamang iyon ay baka wala nang hininga iyon sa titig kong nakamamatay. Kusang namatay ang tawag pero maya-maya pa'y nag-vibrate na naman. Bullshit! Inis ko sa cellphone na walang tigil sa kaka-vibrate. Masama ang loob ko na may minamahal na palang iba ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Kung kailang abot kamay ko na, saka ko naman malalaman na may anak na ito at ngayon tiyak ay may kasintahan na ito. Namatay ang tawag. Sa pangatlong pagkakataon ay tumawag na naman kaya nagpupuyos sa galit na kinuha ko ito sa lamesa at sinagot. What the... Mommy? Nabitin ang pagmumura ko sa malambing at maliit na boses ng batang babae. Halos mapatalo ng puso ko sa aking narinig. Mommy? Are you there? Parang anghel sa akin tengang pagsasalita sa kabilang linya. Pakiramdam ko ay nalunok ko na ang sariling dila ko. Mommy, are you angry? Why you're not answering me? Malungkot na boses ang aking naramdaman. Parang kinurot ang puso ko sa aking narinig. Hello? Sagot ko. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Who are you? Where's my mommy? Tumikim muna ako. She's busy. Working. Okay, I'm sorry. Tumahimik ito ng ilang segundo. Are you friend of my mommy? Tanong nito sa akin ay kinatuwid ko ng upo. Yeah. Hello, Mr. Friend. Magilaw nitong sagot. Hi, little one. Hindi ko alam pero natutuwa ang puso ko habang kausap ito. Maski ang pakikipag-usap nito ay parang matanda dahil hindi bulol magsalita. Mukhang matalino din ito. I want you to know my name. Okay, sure, baby. Bigla akong na-excite sa sinabi nito. My name is Tricia Cortez. And I'm 3 years old. Pagpapakilala nito na para bang kinabisado na sa school. Bakas din sa boss nito ang pagiging masayahin. Halos matulos ako sa aking pagkakaupo at nablangko ang aking isipan. Parang ilang ulit na sinuntok ang aking dibdib sa tindi ng pagkabog.